Sa bawat tahimik na gabi, sa bawat sandaling, tayo'y nagpapahinga mula sa ingay ng mundo. May mga alaala tayong biglang lumalapit, mga alaala ng mga taong minsan nating nakasama, ng mga araw na hindi natin binigyan ng pansin, at ng mga sandaling akala natin ay ordinaryo lang. At minsan, isang pangkaraniwang araw lang ang kailangan para mapagtanto nating may nagbabago na, hindi sa paligid, hindi sa panahon, kundi sa mga taong akala natin ay nariyan lang palagi. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi, samahan mo muna ako. Dahan-dahan tayong babalik sa isang baryo noong dekada 90, sa umagang sinasabayan ng huni ng ibon, sa tanawing puno ng palay, at sa kwentong nagmulat sa isang anak na ang kanyang ama, ang dating pinakamalakas na lalaki sa kanyang mundo, ay unti-unti nang palang tinatalo ng panahon. Huminga ka ng malalim, umupo ka ng komportable, at hayaang dalhin ka ng kwentong ito. At ito ang ating kwento ngayong gabi. Noong napagtanto kong tumatanda na si tatay. Dekada 90, sa tahimik na baryo ng San Isidro, kung saan ang bawat umaga ay inuuna ng tilaok ng manok at sinasabayan ng amoy ng lupang bagong dilig. Doon namumuhay sina Tomas at ang kanyang amang si Mang Ador, isang magsasakang kilala sa tibay ng katawan, sipag at kabutihang loob. Lumaking nakikita ni Tomas ang tatay niyang parang hindi na uubusan ng lakas. Si Mang Ador ang unang gumigising sa baryo at madalas siya rin ang unang natatapos sa bukid. Sa mata ni Tomas, hindi tumatanda ang tatay niya. Parang kayang-kaya pa rin pasanin ng ama ang buong mundo. Pero nagkamali pala siya. At ang araw na ito ang magbubukas sa kanyang mata. Maginaw ang simoy ng hangin kahit papasikat pa lang ang araw. Si Tomas, 17 anyos, ay abalang nag-aayos ng lumang basket ng palay sa gilid ng kubo. Habang nag-aayos siya, narinig niyang tumikhim si Mang Ador. Paglingon niya, nakita niya ang ama na nakasandal sa poste ng bahay. May hawak itong kahoy na tungkod, bagay na hindi niya nakitang ginagamit nito kahit kailan dati. "Tay, bakit po kayo may tungkod?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. "Masakit lang ang tuhod. Lamig siguro kagabi." Pero hindi iyon basta lamig. Alam iyon ni Tomas. Pero hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin o manahimik na lang. "Tomas, samahan mo ako sa bukid ngayon. May aayusin tayo sa dulo ng palayan," sabi ni Mang Ador. Tumango naman ang binata at agad nagbihis. Habang naglalakad silang mag-ama, napansin ni Tomas na mas mabagal ang lakad ng tatay niya. Nakayuko ng bahagya si Mang Ador at paminsan-minsan ay humihinto upang sumandal sa tungkod. Hindi sanay si Tomas dito. Dati, si Mang Ador ang nauuna at halos nagmamadali sa lakad. Dati, hirap siyang sumabay sa ama. Ngayon, siya na ang bumabagay sa mabagal nitong hakbang. "Tay, kung masakit po ako na lang,"
Alok ni Tomas. Umiling ang ama. Anak, habang kaya ko pa, gagawin ko pa. Hindi na nagsalita si Tomas, pero sa loob niya may nabasag na parte. Parang nawala ang imaheng hindi tumatanda ang ama niya. Pagdating nila sa bukid, gumuguhit na ang gintong liwanag ng araw sa malawak na patag na puno ng palay. Amoy na amoy ang sariwang hamog. Ang kuliklik ay unti-unting humuhuni. At sa gitna ng palayan, may sirang pilapil na kailangan nilang ayusin bago pa dumating ang tubig mula sa irigasyon. Tay, magpahinga na po kayo. Ako na ang bahala sa pilapil. Mariing sabi ni Tomas. Umupo si Mang Ador sa gilid, ngunit halatang ayaw nito. Hindi naman ako inutil anak, kaya ko pa to. Ngunit, nang tumayo ito para tulungan si Tomas, bigla itong napaupo muli. Hawak ang bewang. Tay! Mabilis na lapit ni Tomas. Ngumiti si Mang Ador kahit halata ang kirot. Matanda na pala talaga ako, anak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hinawakan ni Tomas ang kamay ng kanyang ama. Hindi dahil sa pangungulit ng ama noong bata pa siya, kundi dahil ngayon kailangan na siyang alalayan. Habang inaayos ni Tomas ang pilapil, tahimik lamang si Mang Ador. Tinitingnan niya ang anak, tila pinagmamasdan kung gaano ito lumaki. Tomas, tawag ng matanda. Hindi ko sinabing sumama ka dahil hindi ko kaya. Gusto ko lang may mga araw pa tayo na ganito. Napahinto si Tomas. Napatingin sa amang halos maluha na. Tay, marami pa tayong araw. Umiling si Mang Ador. Hindi mo alam kung gaano kaiksi ang panahon, anak. Ngayon mo palang napapansin, pero matagal na akong tumatanda. At doon naramdaman ni Tomas ang bigat. Ang bigat ng katotohanan na hindi niya pinansin noon. Habang pauwi sila, marahan ang hakbang ni Mang Ador. At sa unang beses, si Tomas ang nag-akay sa matandang balikat na dati bukod tanging sandalan ng pamilya. Tay, simula ngayon, ako na po ang kasama niyo sa bukid. Ako na po ang bahala. Ngumiti ang ama. Hindi ko kailangan ng tumutulong. Kailangan ko ng kasama. At doon napagtanto ni Tomas, hindi lakas ang nawawala, kundi panahon. At habang may natitira pa, dapat bigyang halaga. Mga kaibigan, sa bawat araw na dumadaan, may mga tao unti-unting nagbabago sa tabi natin. Hindi natin napapansin, hindi natin agad nararamdaman. Pero ang oras, kahit hindi natin gustong tanggapin, ay may sariling takbo. At minsan, bago pa tayo maging handa, tumatanda na pala ang mga haligi ng buhay natin, ang ating mga magulang. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, isipin mo sandali, kailan mo huling kinausap ang tatay mo? Kailan mo huling tinulungan? Kailan mo huling ipinakitang mahalaga pa rin siya? Baka bukas, may pagkakataon ka pang yakapin siya. Baka bukas, may oras pang hindi pa huli. Maraming salamat
sa pakikinig sa kwento natin ngayong gabi. Naway maging payapa, magaan, at mapuno ng pagmamahal ang iyong pahina. Hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi.